Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan nagawang makapasa ni Will Surfort na makatungo sa tore dahil sa magic spell na ginamit nito noong tinalo niya ang Devende, at ito ay ang Courage. Ipinakita din si Rusty na buhay, at ito ay nasa itaas ng Regarden Magic Academy, habang tinapos ng narrator ang chapter, kung saan ipinahiwatig nito na magsisimula ang taon na tatawaging pag-asa at pagkasawi. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 31. Nagsimula ang chapter sa isang flashback kung saan nag-uusap sina Elfaria at Will Surfort. Sinabi ni Elfaria na ang iyong mga mata kapag pinag-uusapan ang iyong mga pangarap, ay kasing ganda ng mga hiyas. Sinasabi na ang paglubog ng araw ay nasa dulo ng isang mahabang paglalakbay, kakailanganin nating malampasan ang maraming panganib, kaya kailangan nating ihanda ang ating mga sarili, sa pamamagitan ng pag-aaral ng maraming mga spells. Sinaad naman ni Will, na ikaw ay napakagaling, at ako naman ay walang magawa at mahina, sigurado akong makakarating ka roon, Elfie. Bigla namang tinulak ni Elfaria si Will at sinabi, na kahit na ganon, Will, kailangan mo pa ring sumama sa akin. Walang silbi kung wala ka sa tabi ko, Will. Kaya magkasama tayong pupunta. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan si Will at Elfaria ay parehong nakaupo sa kanilang kama, habang sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, na 5 taon na ang nakakalipas simula noon. Pupunta na ako sa iyo ngayon. Inilipat naman ang scene sa tindahan ng mga damit. Sinabi ng tindero na karunungan, pagiging sensitibo, pagkatuto, tanging ang mga taong nagtataglay ng 3 aral ng Regarden Magic Academy, ang pinapayagang magsuot ng katibayang ito, bilang isang mataas na salamangkero. Ipinakita ang grupo ni Lihana, at silang lahat ay may suot-suot na starting clothes ng tore, at tinatawag nila itong colorless gloria. Sinabi ng tagapamahala ng tindahan na maganda ang pagkakasuot nyo nito, ako'y pinarangalan na makapagtrabaho sa mga kasuotan ng lahat ng mga nagbubukas ng kanilang mga pakpak patungo sa hinaharap. Ang pangalan ng nagsasalita ay Blantar Lesero. Siya ang ika-10 henerasyon na may-ari ng clothing store Lesero. Sinabi ni Sion kay Lesero na ang sukat ay perpekto, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, tulad ng kahit sino mula sa henerasyon ng iyong mga pamilya, Blantar. Sinaad naman ni Lesero na maraming salamat, Young Master Sion, humihingi ako ng paumanhin na tanging sa araw ng iyong nakatakdang pag-alis patungong tore ko lamang na ipadala ang mga ito. Sinambit ni Sion na hindi naman maiiwasan yan, lahat ay nakaranas ng pagkalugi dahil sa Terminaria incident. Ipinakita sina Colette at Lihana na natutuwa sa kanilang bagong kasuotan. Sinabi ni Colette na magaan ang mga ito at madaling gumalaw. Mayroon ding resistensya sa mahika. Sinaad naman ni Lihana na ang mga cape ng Academy ay mahusay na protection, ngunit ang mga ito ay malinaw na nakahihigit. Ipinakita din sina Wignall at Julius na suot ang colorless gloria. Sinabi ni Wignall na talagang magaling ang mga salamangkero sa paggawa ng mga ganitong bagay. Sinambit naman ni Julius habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, na isang set ng pinakamagandang kasuotan para sa pag-akyat sa tore, ano? Bigla namang nilapitan ni Colette si Julius at sinabi, na Julius, anong nangyayari sa'yo? Mukhang medyo malungkot kasi mula pa kanina, hindi ba? Nakaramdam ng inis si Julius sa sinabi sa kanya ni Colette at sinaad, na tumahimik ka, hayaan mo akong mag-isa. Dahil sa biglang pagtaas ng boses ni Julius, ay nagulat si Colette na naging dahilan upang bumagsak ito at tinamaan niya ang maniking na nasa kanyang likuran. Ang maniking ay bumagsak din, at tumama sa ulo ni Julius, na nagsanhi ng pagkabukol ng kanyang ulo. Sinabi ni Julius kay Colette na ikaw nakasuklam-suklam na reyna ng mga pagkasira. Natatarante naman si Colette sa nangyari sa ulo ni Julius at sinabi, napatawad, bigla ka kasing sumigaw sa aking tenga, sige, aalis na ako at titingin ako doon, pasensya na kung naabala kita. Ipinakita si Julius na para bang may gumugulo sa kanyang isipan, habang si Colette ay nagtungo kay Lihana upang sabihan ito. Sinaad ni Colette na anong meron sa siraulong iyon. Nagtanong naman si Lihana at sinabi na nakaabot na ba sa iyo ang mga scout ng tore. Sinabi ni Colette na nakatanggap ako ng liham mula sa Earth Faction kamakailan.
Sinambit ni Lihana na ako ay kinuhang muli ng Lightning Faction, si Wignall ng Fae Faction, at si Sion ng Flame Faction, ngunit walang pumunta para kay Julius. Kaya ganito ang kanyang sitwasyon ngayon, habang napabuntong hininga si Colette. Si Blantar ay naglalagay ng palamuti sa kanilang lahat at sinabi, na ikinararangal ng aming tindahan na makapagtrabaho sa gloria ng maraming tao, na umaalis patungong tore, naway sumainyo ang mga pagpapala ng Magic Queen. Bigla namang nagtanong si Wignall kung nasaan daw si Will, dahil hindi niya pa ito nakikita. Sinabi ni Colette kay Wignall na nauna na siya sa atin, natapos na niya ang paghahanda, at ngayon ay nasisiguro ako na naroon siya ngayon. Inilipat ang scene sa lugar ng dwarf na si Donan, isang blacksmith. Kasama pala ni Donan si Will, at ginawan pala niya ito ng espada at ibinigay na din niya ito sa kanya. Labis ang saya na naramdaman ni Will sa espadang natanggap nito habang suot-suot niya ang colorless gloria. Sinabi ni Will kay Donan habang tinitignan niya ang bago niyang espada na mayroon itong purple blade. Sinambit ni Donan na nirepair ko ang sirang espada mo na Moria Silver Sword, at nagdagdag ako ng isang whist na batong hiyas dito. Maaari nitong putulin ang mahika tulad ng dati, at ang kapangyarihang mahika na nakaimbak sa gitnang hiyas ay maaari ding mapalakas, na nagpapangalan dito bilang Whist Twin Silver. Nagustuhan ni Will ang pangalang ibinigay ni Donan sa kanyang likhang espada, habang patuloy naman itong nagsalita at sinambit, na ang iyong nakaraang espada ay isa sa aking pinakamagagandang gawa, at nasira mo ito sa pamamagitan ng iyong labis na lakas na makapagpapahiya sa mga duwende, habang ito ay natatawa. Humingi naman ng tawad si Will sa nangyari, at nagpasalamat din ito sa dwarf. Bigla namang kumukuha ng pera si Will sa kanyang bulsa, at tinanong si Donan kung magkano ang kanyang kailangang bayaran. Sinabi ni Donan na ayoko ang iyong pera. Kunin mo ito bilang pasasalamat ko, dahil sa pagligtas mo sa aming lahat, good luck Sword Mage, at magpakasaya ka sa tore. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay pinuntahan na ni Will si Colette kasama ang kanyang pusa. Tinanong ni Colette si Will, na kung natapos na ba ito sa kanyang preparasyon, habang sinabi ng ating bida na oo, at salamat sa paghihintay sa akin Colette. Sina Will, Colette at ang iba pa, ay nagpatuloy na upang pumunta sa tore. Ang sumalubong sa mga estudyante ay si Krilwi at sinabi nito na mukhang ang 50 estudyante ay nandito na. Ang suot nilang bagong gloria ay napakaganda. Sinabihan ni Krilwi ang lahat ng estudyante na talagang kulang kami sa tao kaya't ako lamang ang tutulong sa inyo pero huwag kayong mag-alala dahil tatapusin ko ang trabaho. Inilapat ni Krilwi ang kanyang palad sa pinto ng tore at sinabi na mukhang sabik na kayong lahat na umalis kaya't magsimula na tayo. Nang mabuksan na ni Krilwi ang pinto ay muli itong nagsalita at sinambit na maligayang pagdating sa paraiso ng pananaliksik at impyerno ng masigasig na pag-aaral, mga bagong nagsasanay. Ipinakita ang mga estudyante na umakyat na ng hagdan, habang sinabi ni Will sa kanyang isipan na hindi ko mararating ang puntong ito kung wala ka, Rusty, nandito na ako, Elfie. Tuluyan nang nakapasok ang lahat ng estudyante, at sila ay nakatayo sa gitna ng silid, habang sinabi ni Colette sa kanyang sarili, na napakadilim, at wala ring mga bagay ang nandito. Bigla namang itinaas ni Krilwi ang kanyang wand at sinabi, na buksan ang pinto at pahintulutang pumasok ang mga aplikante patungo sa tore. Ako si Krilwi Sera, at bubuksan ko na ang gate patungo sa itaas. Manghang-mangha si Sion sa mga nangyayari sa kanila. Sinabi naman ni Colette na ang inaapakan ba natin ay gumagalaw. Hindi, ito ay lumulutang sa ere, habang sinabi ni Will na ang kisame ay bumubukas na. Ang kanilang inaapakan ay lumipad paitaas, at sa isang iglap ay narating nila ang first floor section ng tore, at ito ay ang colorless garden. Labis ang saya na naramdaman ng mga estudyante, at manghang-mangha sa lugar na kanilang nakikita, kahit ito ay walang kulay. Sinabi ng isa sa mga estudyante na kasama ni Colette na may kalangitan sa loob ng tore, at may liwanag din. May mga lumulutang na kastilyo pa. Totoo ba ito? Ganito ba talaga ang loob ng tore? Sinambit ni Krilwi habang ito ay lumilipad sakay ng kanyang broomstick, na ang unang palapag ng tore, ang colorless garden, na tinatawag na upper college sa labas ng tore, ay pangunahing tumutukoy sa mga pasilidad sa palapag na ito. Ito ay isang batayan ng kabuhayan, at produksyon na sumusuporta sa tore mula ibaba hanggang tuktok.
Ito rin ang pinakamataas na institusyong akademiko para sa pananaliksik, at pagbuo ng mga bagong spell, ito ay isang maluwalhating kaharian para sa mga salamangkero, na naa-access lamang ng mga kinikilala ng Magic Academy. Ngayon tara na, kayo ang mga pangunahing panauhin ng araw na ito. Hinihintay kayo ng lahat sa Central Ceremony Hall. Kinausap ni Lihanna si Wignall at sinabi na Wignall, ang kalangitan at liwanag sa espasyong ito. Sinambit ni Wignall na oo, walang duda, ito ay ang phantasmagoric magic ng mga elf, at isang napakahusay na uri, siguradong gumamit sila ng aplikasyon ng Magnetros Ringle, isang malaking bilog na bahagi ng kalikasan, upang lumikha ng isang tanawin ng paraiso sa loob ng tore. Ipinakita din sina Will at Colette kung saan nakita nila na may ibang tao din ang nandito, na may suot ding Gloria. May nakita din silang mga halaman at hayop kung saan sinabi ni Colette na iyon ba ay isang hardin ng gulay ng moral o mga halamang mahika. At sa banda doon ay lugar ba ng eksperimento para sa mga mahiwagang nilalang. Ito nga ang pinakakilalang lugar para sa pananaliksik ng mahika, hindi ba? Pagkatapos ng lahat ng ito, unti-unti ko nang natatanto na isa na akong mataas na salamangkero. Nasisiyahan din si Will Surfort sa kanyang nakita, at sinabi kay Colette na oo, talagang parang panaginip. Bigla namang gumamit ng mahika si Lihanna, at tumakbo ito ng napakabilis, na napansin ni Colette. Si Lihanna ay may nakita palang tindahan ng pagkain, at dali-dali itong bumili. Kinausap ni Colette si Lihanna at sinabi na sandali, anong ginagawa mo, Lihanna? Mayroong isang seremonya ang gaganapin sa pagpasok para sa tore ngayon, alam mo ba? Hinailan ni Colette si Lihanna, upang pumunta na doon, habang si Lihanna ay patuloy lang sa pagkain. Tinanong naman ni Will si Wignall, na ganun ba talaga si Lihanna, palakain? Habang sinaad ni Wignall, na oo, hindi ako makapaniwala noong una ko siyang nakilala. Habang nagkakasiyahan sila, ay bigla namang sinabihan ni Sion si Will, na huwag kang maging kampante, mangmang, hindi kasing liwanag at saya ng inaakala mo ang tore. Hindi naman inasahan ni Will ang sinabi sa kanya ni Sion, at napatanong ito kung ano ang kanyang ibig na ipahiwatig. Ipinakita ang mga high mages na pinagmamasdan sila, na napansin ni Will at sinabi sa kanyang sarili, na tama, ang mga mata ng mga mataas na mages, na nakatingin sa amin ay medyo kakaiba. Napansin din nito ni Julius at sinabi sa kanyang isipan, na nakakainis, ang mga sabi-sabi ay totoo. Sa ganitong kalagayan, kami ay hindi naman pinatapos ng narrator ang nais sabihin ni Julius, at inilipat ang scene kung saan gaganapin ang ceremony. Pinapasok na ang lahat ng mga estudyante sa loob ng hall, at ipinakilala ang punong guro ng Upper College, at ito ay si Cruz Harlan. May nakita naman ang isang estudyante na ikinasaya niya at sinabi, na sila ba ang mga mages ng mga faction ng lupa, hangin, at kadiliman. Sinaad naman ni Colette na ewan ko, pero parang nakakatakot ang mga tingin nila sa atin. Ipinakita na may 4 na mga bilog ang lumulutang sa ere, at sa itaas nito ay mga tao na nakaupo at nakatayo. Nakita ni Sion ang mga nilalang na nasa mga bilog na bato, at napagtanto na sila ang mga Magi Evander. Ang 4 sa Magi Evander ay nasa loob ng hall, at ang nag-iisang wala lamang ay ang Light Monarch, na si Aaron. Nakita ni Wignall ang kanyang kapatid na si Elnor, at labis ang sayang nararamdaman nito. Nagagalak din si Will Surfort dahil nakita na niya si Elfaria at sinabi sa kanyang sarili na pinaghintay kita ng matagal, Elfie. Bigla namang nagsalita si Krilwi at sinabi sa lahat na salamat sa pagpunta mula sa tuktok ng tore mga Magi Evander. Nagsalita si Cariot at sinabi kay Krilwi na ito ay isang kaugalian na gawain upang hindi tayo mainip, at panatilihing mabilis ang mga bagay-bagay, Krilwi. Hindi nagustuhan ni Krilwi ang sinabi sa kanya ng isa sa mga Magi Evander, at sinabi na talagang lumaki na ang ulo mo, ano? Junior Kun, nasasanay ka na ring kumilos na parang malaking tao. Napatawa naman si Cariot at sabay sabing, dinanas ko ang lahat ng pagsubok ng aking mga magagalang na nakatatanda, pagkatapos ng lahat. Bigla naman tinawag ni Logwell ang kanyang master upang pigilan na ito sa pang-aasar, habang sinaad ni Cariot na oo, alam ko Logwell. Nagpatuloy na sa pag-announce si Krilwi at sinabi na sige, ayon sa kagustuhan ng mga Magi Evander, nais ko nang simulan ang Bloomang Festival agad. Unang-una, ang mga napiling baguhan na inalagaan sa loob ng 6 na taon ng akademya, lalo na sa panahon ng Grand Magic Festival.
Pagpapalain kayo ng biyaya ng kulay. Ang mga Magi Evander ay patuloy na pinapanood ang nangyayaring Blooming Festival, habang ipinakita si Sion na nagkaroon ng isang maliit na magic circle sa kanyang inaapakan. Sunod-sunod na nagkakaroon ng mga magic circle ang mga estudyante, na ikinagulat nila. Sinaad ni Krilwi sa lahat na ang mga suot na gloria ng mga estudyante ay nagkaroon na ng faction color, at may mga emblem ang lumitaw sa kanilang mga palamuti. Si Sion Ulster ay napunta sa Flame Faction, si Colette Rowell ay sa Earth Faction, si Lihana Owenzaus ay sa Lightning Faction, at si Wignall Lindor ay sa Fae Faction. Si Julius naman ay biglang nagulat sa kanyang nakita, habang ang ating bida na si Will Surfort ay hindi nagkaroon ng kulay na ikinabigla niya. Dito na natatapos ang Chapter 31 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!